Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Edgardo Gases. Erebto para sa ating mga kabaygang Israelita. Mayong hapon sa atong mga kaigsunan sa Visayas, Mindanao. At karagdagang pagbati sa taga Mindanao. Assalamualaikum. Apo, at sa mga taga Bicol ay maganda marahay hapon inyo tigabos. At sa mga Koreano ay anyong hasiyo. Arigato naman sa mga hapon. At siyempre patuloy kaming nagpapasalamat sa patuloy na tumatangkilik sa ating content sa YouTube. Oo, dapat lang. Dapat lang. Oo. Dahil nga kapag sila ay nag-subscribe, magpindot ng like, anong pakinabang nila, Pastor? Ang Diyos ang magpapahala sa kanila kasi automatic nakapagbibigay sila ng panahon at sa bagay, mahina lang naman yung pagpindot na yan, hindi man kailangan lakasan, kunting ano lang yan. Kunting... Whether you like the content, the story, magpindot ka pa rin at maglagay ka sa comment section na you don't like at doon may sasagot. Di ba? So, negative or positive, may magre-react. Pero kadalasan sa atin, Pastor, walang nagre-react. Siyempre naman, kompleto kasi Ricardos. Kumbaga sa pagkain, kompleto ang mga Ricardos. Kaya hindi, may salita ng Diyos, may legal, may spiritual ang salita ng Diyos. Meron ding herbal, no? Mga herbal. Kunin mo yung 50 dito. Sa ating pagpatuloy mga kaibigan, mabusog kayo dito, kompleto ang mga, kumbaga, vitamina ng mga impormasyong inyo pong masasagap kapag kayo po ay nanood, lalo sa pag nag-subscribe sa kay Edgardo Gases. Po. Ngayon, ito ay karugtong sa pangyayari kahapon. Nakasama natin si Brother Alfredo Bellardo. Oo nga, no? Nakasama natin siya sa Malacanang. sa Malacanang. Papunta pa lang. Punta tayo ng Malacanang at pagkatapos nagtuloy tayo sa City Hall ng Maynila. At kinausap ko si Mr. Arnel ng assessor. At doon nagkaroon kami ng usapan. Yun bang pangyayari na yun na ano ba? Nakuhanan mo kami doon sa assessor's office, yung lumabas. Hindi din? Yung lagay sa labas. Oo. Hindi rin, hindi mo man lang nakuhanan. Ano na kinuhanan mo? Yung nakatayo lang kami, bla bla bla. Tapos kami kailangan. Hindi pala kinuhanan ni RR. Ba't takot ka kumuha? Hindi ako lang sa bawal. Bawal. Sige. Bawal. So, yun na, ikwento na lang natin. Sige. Sabi ni, hindi daw kinuhanan ni RR ng coverage yun dahil ang inisip niya bawal daw. Okay. So, ikwento na lang natin na nagsasabi si Mr. Arnel ng assessor's office na huwag umalis. Si Alfredo Bellardo. ang tinutukoy po noon. Oo, Huwag dahil umalis. sa gagastos yung nagpapaupa kapag hindi siya umalis, yung pa ang magbabayad para lang umalis si Bellardo. Oo nga naman. Pero magtatagal pa din yun. Oo naman. Magtatagal pa din daw yun. Yun ang sabi niya. Oo. Nagsabi naman din ako sa kanya na we are going to file a complaint against the owner of the house na ang kanyang decree number ay nasa Pangasinan. Sabi niya, kung ang decree number niya nasa Pangasinan, may problema. Pero nandoon na nga bahay na yon, hindi na natin pwedeng, bahay na yun at may titulo, hindi na natin pwedeng pakialaman. Unless otherwise may magreklamo. So, kumbaga, anong tawag nito? Focus sa issue. Ano bang issue talaga doon? Yung pangupahan niya doon na kung saan nakatira pa yung nag-upa, pinabayagan naman niya. Yun yung yung nagpapaupa ay doon din natutulog sa bahay na inuupahan.
ang payo sa kanya ng abogado, kasi pumunta tayo sa legal, dapat hindi siya pumayag. Opo, hindi. Nandun na yon, kaya pinayuan din si Alfred na wag na rin siyang umalis. Wag siya Diba? umalis. Opo. Nakita ko doon ang kalagahan ng payo ng abogado. Ngayon, pag inapis siya, halimbawa, tanggalin yung kanyang mga nakasaksak doon na mga gamit ba yun, equipments para sa kanyang hanap buhay, ay may demanda siya. Kasi sabi naman ng abogado, bumalik ka dito. Wala naman ditong pugi na makikita mo dito, ako lang. Yan. Pag may problema, bumalik at Oh, hanapin yung attorney. para kasuhan yung Sa anong departamento siya nagtatrabaho yung attorney na yon? sa legal. Sa legal ng Nakalagay City doon. Hall. Oh, City Hall ng Maynila. City Hall ng Maynila. Oo. Yun. Ayan. Yun ang itinuro ko kay Brother Fred na huwag mo na akong gambalain kasi meron ka ng attorney kakampi. Opo, Kasi kung gagambalain pa niya ako, magkagastos-gastos pa siya. natural. Diba? Dahil siyempre, yung tinatawag na civil obligasyon. At saka daños por rehesyo. Daños per ratio. Kasi mamasahe tayo. Mamasahe, siyempre kailangan niya yun. Kailangan namin yun. Para hindi siya magkagastos, magmotor na lang siya, pumunta doon sa City Hall. At kapag tanggalin yung saksakan at magwala yung may-ari ng bahay, Ganun nga ang gagawin niya. Pupunta ka, muli siya doon sa abogado na yon opo. na nagbigay sa kanya ng payo. Hanapin yung pinaka-pugi doon tao. Wala namang ibang pinaka-pugi. Di, ang tanong ko sa iyo, sinong nagdala sa kanya doon? Ikaw! Ako? Si Edgardo Ilgases, ang may alam. Ganon. O, di ba? Pinagalitan ko pa si Alfredo dahil sa ayaw lumapit, ano? Hindi naman, pinagsabihan mo lang na kailangan ma-confirm. Kaya natuwa naman Kasi tinawag ko siya, tumabi ka sa akin. Oo, na-confirm. Kasi hindi pwede yung ako ang nagdadaldal, ako ang nagsasalita, wala yung complainant. Oo naman. Di ba? Kumbaga ikaw kasi ang guest speaker doon sa inyong pag-uusap. Spokesman. Spokesperson. Spokesperson. So, hindi, wala rin naman siyang kibo. Oo. Sorry lang siya ng sorry, ano? Oo, tama. Ano sabi sa kanya? Palitan mo na si Rizal. Oo nga. Paliwanag mo nga, bakit palitan si Rizal? Kasi nagpakabayani siya. Napapagod na doon sa labas. Yun. Parang inaano ng abogado, video biniro lang siya na sa ginawa mong yan, na pagpayag na tumira din doon yung may-ari. Na inuupahan nun yung Para bahay ka ng buo. si Rizal. Oo. Oo. Para ka ng si Rizal na gusto mong palitan na siya doon kasi napapagod na rin yata yun. Katatayo. Oo. Tanggal naman ng katawan. Ayun. May yung ulo na lang nandoon. na lang dito. Palitan nun lang daw niya. Oo. Sabi ko, attorney, meron siyang kinuhang border. Nung dumating yung may-ari ng bahay, pati yung border, kinuha yung rental. Ayun. Pero, merong last recourse doon. Oo. Pag nagkaroon ulit ng commotion, kasi, sabi ko, yung pinail ni Alfred, pwede ba buksan? Hindi na daw pwedeng buksan. Nakuha mo yun? Oo. Ngayon, pag nagkaroon ng panibagong commotion, and that would be at the time na mag-file siya ulit ng panibago. Diba? Tama. Ayan po. Pero maliit lang binayad sa akin. Magkano? Magkano lang? Binigyan ako ng 500. Oo, tapos nagpahabol siya ulit Ng 500. 500. Wala naman akong reklamo, okay lang yon. Okay Tapos pinakain tayo sa Jollibee. May pamasahe lang at saka Siya ang gumastos ng pamasahe. Oo. Pagkatapos pinakain tayo sa umaga sa Jollibee, di ba? pinamirinda pa nga ako eh. Sa Pinamerienda ka din? Oo. Oo, mabuti. At doon sa Malacanang, libre ang Libre ang tanghalian. panghalian doon at saka kape. Kaya libre kayong ang may kape. mga problema, pinakiusap namin na Pumunta na kayo doon. Libre sa may Mac. Yayain niyo ako. Ano yan yung Mac? Ewan ko sa iyo. Ano yung McDonald? Action Center. Mac ang ibig sabihin eh. Malacanang Action Huwag Center. mo i-advertise. Bakit? Mamaya magsipuntahan pa yung mga yan doon. Hindi mo ba alam na buong Pilipinas yung pagsasalita natin? Hindi. Ang sa atin lang, gusto nating makatulong. Pero huwag naman yung kalimutan si Edgardo Igases dahil siyempre, magkakaroon kayo ng utang na loob dahil
Nabigyan nalaman kayo ng ninyo, nabigyan kayo ng impormasyon namin Oo. na ganun kaganda sa map, Malacanang Action Center. Opo. Kung kayo ay merong kapansanan, 60 years old, pataas, ganon, bigyan kayo kagad ng tulong sa araw na yon. Merong medical. Oo, kung anong kailangan At nyo. hindi lang medical, pampalibing. O, papalibing, legal assistance, at iba pa. At Bahay. maghanda po kayo ng Xerox copy ng valid ID. Oh, tama. Oo. Very good si Edgardo Elgasi talaga, oh. Ano pa? Ano pa nga ba yun? Xerox ninyo na para pagdating doon, hindi na pa balik-balik, hindi na Hindi na palabas-labas. pabalik-balik, oo. At Oo. libre ang aming tanghalian doon nga. Oo. At hindi kami nagutom. Yan. Very good ka talaga. Palakpakan nga natin ang Malacanang. Kasi pinagpadasal din natin lagi si PBBM at saka si Vice President, maging ang lahat ng mga kinaukulan hanggang sa local government, no? Pati na yung mga judiciary, PNP, AFP, ganyan. Pinagdadasal natin sila araw-araw. Nabigyan sila ng Diyos ng wisdom, knowledge, understanding, fear of the Lord, ganyan. Meron silang takot sa Panginoon. Oo, para naman, alam mo na, ang tukso, Matakot din silang hindi mag-subscribe. siyempre kasama na yon. Kailangan, mag-subscribe din sila. Mr. Bakit nga ba? Bakit kailangan mag-subscribe? Your Excellency, PBBM, mag-subscribe po kayo. Hindi ka dyan. Oo. Bakit kailangan nila mag-subscribe? Ano bang pakinabang? Kung makakatulong nga po sila, lalo silang makatulong. Kasi, siyempre, presidente na. Hindi. Itong mga nanonood sa atin. Bakit kailangan mag-subscribe? Delikado kasi pag hindi sila magtulong. Para silang Magtulong sa kapwa. sa mayamang nangyari na napunta tuloy sa hadis ng pagdurusa dahil kung walang malaglag doon kay Lazaro, hindi man makakain si Lazaro. Kung hindi kayo nag-subscribe, paano si Brother Edgardo makapagpatuloy na alam naman ang kalagayan niya Nagkakaroon siya ng karanasan na may nana sa utak. Tama ba yun? Tama. Ngayon, hindi na lang nagnanaknak. Wala na. Hindi Magaling na. Walang knock-knock naman. Wala naman. Isipin mo na nasa utak at nun, yung kamay niya hindi makabukas. Hindi nagnanaknak. Parang wala, kawawa. wala mang nabasag. Nabasag lang. Wala nga nabasag. Wala naman. Wala. Oo. May nana lang sa gitna. Sinabi lang ng doktor na Hindi mo ba alam na ang aking utak, puno na yon. Oo, puno na. Nung meron ng ganong kalaki, Oo. hindi na-expand yung nag-compress. Oo. Hindi lalo akong tumalino. Ganun ba? Kaya humawak tuloy ako ng kaso. Very good. Galing. Wala pa. Kaya yung pala yun Oo. So anong gusto mo? Gusto mo magkaroon ng nana? Wag, hindi naman. Hindi ba? Kasi ang kagustuhan ni Lord sa bawat isa sa atin, malusog tayo para madali tayong makaluhod pagka kailangan lumuhod sa Diyos. Alam mo kasi sa ating pagsamba sa Diyos, kailangan natin yung lumuhod. Hindi, para tatalino ka. Magpatira pa. Matalino naman ako dahil sa nibigay si Lord ng Sa biyaya. wisdom. Sa biyaya. Sa biyaya. Alam mo ba yung wisdom? Sobra pa sa talino yan Hindi, din sa alam ko lupa. yung wisdom, pero yung truth, yung wisdom tooth, Wisdom of truth? Wisdom tooth. Karugtong yun doon. wisdom tooth, Wisdom tooth. yung ngipin doon sa dulo. Siyempre. Kasi, ang ngipin kasi, hindi naman ginagamit yan sa kung ano lang. Na Wisdom hindi na- tooth. Wisdom tooth? Tooth na ngipin? Yo, wisdom tooth. Kaya nga, ang ngipin, ang ibig sabihin noon, pag may wisdom ka, huwag mong gagamitin yung ngipin mo sa walang kabuluhang ngat-ngatin. Katulad sa akin. Kaya ako nasira ang ngipin dahil pag wala ang abridor, Sira pala ang ngipin mo, dapat magkaroon ka ng nana sa utak. wala naman. Sa biyaya ng Diyos. Iba naman yun. Unfair yun. Ako nagkaroon na ng sirang ngipin, nagkaroon ako ng nana sa utak. Isa yung wala. Wala. Unfair siyempre nga yung Panginoon. Hindi naman unfair. Kaya binigyan siguro ikaw ng ganun dahil kaya mo siguro. Kasi ang sabi ng Bible, hindi binibigay ang pagsubok ng higit sa ating makakaya. Iba naman yung naranasan ko Nagkakaroon ako ng, ano ba yung sakit sa akin? Dehydration. Ha? Dehydration. Dehydration ako. Hindi na ako makapagsalita. Hindi na ako makakita ang mata. Hindi na rin ako makalakad. Dehydrated. Pero pinagaling ako ng Diyos dahil gusto niya maipagpatuloy yung aking
tinanggap din na kakayanan galing sa Kanya. Ayan. Purihin ang Diyos. Sa ating pagpatuloy, ano nga bang ating Mamaya, usapan pa? ibang ano yun, yung balik ulit tayo kay Pastor Fred kasi Pastor isang Fred. segment yun. Oo, ganun ba? Isang segment. Binigyan ka ng 100 additional. Oo. Para Binigyan ako ng 500 additional na binigay mo sa akin ngayon. Oo, para pamasahe. Natutuwa na rin ako kasi kung magkano lang ang binigay, masaya naman ako. Oo, lahat naman tayo. Kung magkano lang inabot, Oo. no? Hindi tayo corrupt, di ba? Hindi naman. Kung anong binibigay, basta galing sa malinis na pamaraan, tinatanggap nating may kasiyahan. Dumaan pa nga tayo sa isang counselor Oo. sa District 4. Opo. Nanguha pa kayo ng chocolate doon sa lamesa, di ba? O kasi talagang nilagay yun doon kasi baka pang merinda na rin, pwede na rin. Chocolate yun, di ba? Oo. So kumuha ka. Kumuha rin ako ng isa. Si Pastor Fred, Hindi ko nakita. kumuha siya. Kumuha rin Binigay ba? kay RR. Oo nga no. Kumuha din ako ng isa. Oo. Nagsisi pa ako, ba't isa lang kinuha ko? Dapat padala ko kay Peter isa din. Oo nga naman. Oo. Di ba? So dumaan tayo doon Ang at sarap pa nagtanong, naman yun. Chocolate crunch ba yun? Crunch? nagtanong tayo doon kung anong pwedeng maitulong nila sa problema natin na yung nagpaupa ng bahay ay walang business permit. Oo nga. At wala ding resibo ng ini-issue. Palakpakan naman natin ang taga-legal counsel ng Maynila. Oo, kasi galing nila, bait-bait. No? Ngayon, anong sabi nung legal counsel? Anong sinabi na walang resibo at walang business permit? Ano sabi? Ay, ibang usapin yun. Kasi sa simula pa lang, dapat, naghanap na siya ng resibo. Ngayon, nandun na siya sa kasong pinatuloy kasi niya. Yung may-ari ng bahay, palitan na lang niya si Rizal. Kasi nagpakabayani siya. Ngayon, ang pinakamagandang payo doon, huwag siya ring umalis. Hanggang abuti na lang, sabi ng abogado, Mamatay. hindi naman ganun kadali yung sinabi niya. Parang nag-ingat din sa magsalitang huwag mong masamain ha, sabi niya. Oo. Huli ni Lord, ganun ba? Parang Sinabi. malipat na sa kabilang buhay. Kasi ang mamatay kasi, medyo hindi maganda pakinggan yun eh. Ikinabi na lang. Parang ganun. Parang binagaganda niya ang words. Kasi tumingin-tingin siguro yung... Sabi ng attorney kahapon pahinga ng losartan, na-stroke na ano ako. Nagbibiro lang yun. Pahinga ng losartan. Bigyan niyo ako at na-high blood ako dito sa kausap ko. Di ba? Ako nakikinig lang pero maraming May natutunan. nadagdag na kaalaman. Kaalaman na. Galing sa inyo at saka doon sa abogadong nagpayo. Oo. Ang ganding ng abogado talaga. Ganun nga din ang sinabi ko kay Brother Fred. Kayo nga, Nangungonsumisyon ako sa iyo, ba't mo pinatuloy? sabi ko nga kay Brother Fred, kumpirmado yung mga pinapayo namin sa iyo. Ngayon, magpasalamat ka sa Diyos dahil na-confirm na nagpunta tayo dito talaga sa attorney na May lisensya. may lisensya. Sa akin wala. Wala pa kasi ikaw iba naman kasing kurso mo pero nag-ano ka lang, no, diba? Para maging paralegal. Oo. Nursing po ito mga kaibigan. Siya po ay nag-aral ng medicine nung araw. Hindi lang, ako ay nag-aaral din ng radiology. Radiology. Tsaka may business pa. May Businessman business yan, nag-assist trading. Siya po may-ari noon. Those were the days. Kaya nga sabi ko rin sa kanya, pasalamat ka sa Panginoon, nabangrap ka kasi kung hindi tayo siguro makita dahil mga mahirap lang yung mga binabible study ko. No, At mga kaibigan, hindi naman mga mayaman, wala man akong mayamang binabible study. Pero sa tingin mo sa akin ngayon, mahirap. hindi naman Pero tama sa lang. kabilang buhay, Mayaman. mayaman. Mayaman ka na ngayon sa salita ng Diyos, mayaman ka na sa kaibigan, mayaman ka na sa spiritual na mga bagay. Anong araw, sa financial lang. Kasi nagkakaroon ka na ng maraming bus, no? Meron, 4 yun. 4. Meron ka pang kutsi. 2. 2. 1 van.
Marami ka pa Isang mga FX. mga branches sa buong Pilipinas, di ba? Ilan Pitong opisina. Oo. Pero Lawak. those were the days Oo. na hindi na dapat yon alalahanin pa Mm. kasi iba na ang buhay ko ngayon. Oo. Dahil Kontento ka na ngayon sa feeling ng parang ano sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen, Ganon. amen, amen. Very good. Yun po. Mm. So, pagpatuloy natin dahil ito isang segment. Opo. Tapusin Sige po. natin bago tayo lilipat sa isang segment ulit. Opo. So ngayon, ito si Brother Fred nang hingi ng tawad, ng sorry kay attorney. Oo. Ang hindi ko makalimutan, sigaw ako ng sigaw kay Brother Fred. Oo. Pinapagalitan ko siya dahil nga ganun ang nangyari. Bakit siya nagpatuloy sa nagpaupa? Oo. Yung buong bahay may kontrata na uupahan. Kaya nga, halos pareho na rin ang inyong naipayo, yung abogado na pinuntahan natin. Kasi ganun nga rin talaga ang dapat niyang ugaliin o gagawin. Kasi mukha Pero yata ganito, may pagkabayani. ano kasi, hindi, bigyan natin ng puwang, Huwang, credit. credit. Kasi, kaya niya pinatuloy, kasi meron siyang kababaang loob. O yun ang paggamit niya sa tinatawag na humility. Humility. Tama ba yun? Na nangupahan ka, pagkatapos titira yung dating may-ari ng bahay na hindi ka pa naman umalis? Sa legalities, ay bawal. Bawal naman pala eh. Bawal. Pero, since meron siyang, Hindi kasi niya alam. no, alam niya. Alam niya yun. Pero, ginawa niya, dahil walang matitirahan yung tao. Ano ba yun? Wala siyang matirahan eh. Eh ba't nagpaupa siya ng buong bahay na wala na siyang matitirahan?